Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako uli ang inyong kabang lingkod, Johnny the Bagger. Pag-usapan natin ngayon, ito hong pinakaabangan ng lahat. Hindi ba naglabas ng napaka-bias na desisyon ang Korte Suprema? Ba't natin nasabing bias? Sapagkat napakarami po ang mga legal luminaries, maging mga sumulat ng saligang batas, nagsasabi ng unfair, nagsasabi na sablay ito, na dapat po naman talaga ay ituloy ang impeachment, 'di ba? Meron naman nagsasabing lalo yung mga anti-impeachment doon sa Senate, 'di ba? Pero lagi naman po merong kahit na yan po ay unanimous decision 13-0, yan naman po ay pwede pa ring i-challenge. Kaya lang medyo mahirap na yon. Pero 'di ba kasi paano 'yun? Kokontrahin nila yung mga sarili nila. Parang wala pa yata ako naaalala ng jurisprudence na nangyari na ganong kinontra ng Korte Suprema yung mga sarili nila. Na nasabihin nila na, oh shit. Di ba? Nagkamali kami Utragista yan, di ba? Pero dapat po yun. Pagka nagkamali, tanggapin nila yung pagkakamali. Hindi ho sila mga Diyos, di ba? Ngayon, kanina lang po, no, kapapasok lang na message ito from the House of Representatives. Ayan ho, bukas po, Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, ipafile na po yung motion for reconsideration. Sabi rito, the citizens' complainants who initially filed the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte will submit a motion for reconsideration to the Supreme Court tomorrow, Friday, August 1. The motion challenges the recent decision of the Supreme Court that declared the impeachment complaint against VP Sara as unconstitutional. Okay. The complainants maintain that the court's ruling set a dangerous precedent that could further weaken mechanisms for public accountability. This filing emphasizes a persistent need for truth, transparency, and justice, particularly from those in the highest echelons of government. Alam nyo, may napantama po na mag-file ng motion for reconsideration. At saka para magkaroon po ng yung na-missed out nila na proseso, dapat po pagka ganito kasing kabigat, 'di ba? Hindi po ba, Attorney Ganaden, na dapat meron itong oral argument para talagang talagang face to face, no, yung magkabilaang kampo, including the Supreme Court justices themselves, 'di ba? Na nagkakaroon ng talagang malaliman na balitaktakan doon o na palitan ng justification ng mga argumento nila para lumitaw yung karapat-dapat. 'Di ba? Hindi yung gaya ng ginawa nila na halata naman po na nakalimutan ko yung tawag doon yung one-sided decision. 'Di ba? Na usually nangyayari naman po 'yun kapag very urgent, kailangan na ibaba ang desisyon. So pakikinggan mo lamang yung isang panig. Ganon. Pero in this case, hindi po 'Di ba? Etong petition ni Sara that was filed last February 2025. 'Di ba? Tapos ngayon lang. 'Di ba ngayon lang naglabas kayo ng kasi February, mga late February, nagpa-comment sila sa mga involved parties, Senate and House. Tapos wala na. Tapos ngayon biglang naglabas ng decision, 'di ba? Ilang araw bago SONA si PBBM. What a timing, 'di ba? Tapos hindi man lang nagkaroon ng talagang madugong hearing diyan sa Korte Suprema. Mabuti pa yung deliberation nila noon sa Anti-Terrorism Act of 2019 'di ba? Tsaka yung iba pang mga issues. Nagkakaroon ng mga deliberation doon. May mga oral arguments talaga na nangyayari. Pero ito wala. Now, nabuti na lang, no? Magsasampa sila. Pero alam nyo ba, may napansin ako rito na parang something na baka parang mali na naman Parang may mali po Alam nyo kung ano po yun? Ha? Kasi ang
ang dapat po rito na magsasampa para sa akin ay yung involved parties. Tama po. Hindi po sa ako'y nagmamadaling, hindi sa ako'y nagmamagaling. I am not a lawyer. Pero hindi po ako tanga para hindi po makapansin nito. Hindi ko naman sinasabing ganun kayo. At nililinaw ko lang, ganito lang kasimple. Kasi po, alam niyo naman ng Korte Suprema, gaya ng sinabi ko noong nakaraan, sa pagtatanong nila ng very specific questions sa House of Representatives regarding dun sa articles of impeachment, obvious na naghahanap po sila ng ibubutas. Di ba? Ngayon, ang napansin ko po rito, yung initial po na nag-file ng impeachment complaint kay Sara last December ay civil society. Di ba? Yun yung kauna-unahan. Tapos yung iba mga nag-file din. And then yung fourth impeachment complaint ay mismong miyembro ng Kongreso. Yung 1/3 po ang nagsampa ng impeachment laban kay Sara. That's the fast track. Kasi ang ginamit nilang sistema yun pong dalawa kasi yun yung isa roon yung resolution. Yung hindi naman po resolution of impeachment Kung hindi yung isang naunang part doon, ang ginamit po nila, yung verified complaint ang ginamit po nila. 'Di ba? So, para sa akin po, ang dapat po na mag-file dito ng motion for reconsideration ay hindi po yung mga tao na walang kinalaman doon sa nahatulan ng Korte Suprema na articles of impeachment. Okay? Ang dapat pong magsampa rito ng petition for ng motion for reconsideration, ay mismong ang prosecutors, no? Yung House prosecutors po, yung dapat na magsampa nito. Kasi mamaya bubutasan na naman sila rito. Sasabihin ng Korte Suprema may final kayong impeachment. Yung final ninyong impeachment, yun ba yung inyong hinahangad na matalakay rito sa inyong motion for reconsideration? Kasi hindi naman kayo ang petitioner. Hindi naman kayo ang nag-file ng fourth impeachment complaint na hinatulan namin. Kung hindi, yung Kongreso mismo. So dapat po, di ba? Ang Kongreso mismo ang mag-file. Either House of Representatives, the leadership, Martin Romualdez, o kaya naman po, ang dapat na mag-file dito ay ang House prosecutors po. Sila po yung dapat na mag-file dito. Yun ang palagay ko rito na dapat na mangyari. Excuse me. Para hindi po mabubutasan na naman ng korte. Okay? Yun lang ang masasabi ko rito. Parang may mali. Parang may something na awkward rito nang makita ko to kanina. From Ellie Sakayanan. As early as June 1, I already said it, SC composed of mostly Digong appointees. So what do we expect? Correct. Diba? Okay, so, teka, ano to?